Ngayon, eto si Arnold Clavio, balik lang tayo. Babalikan pa natin yan sa pag pinag-usapan na natin yung tira ni Pulong. Alam mo, Clavio, ang kailangan natin ngayon, masusing investigasyon na talaga, yung tunay na investigasyon. Unahin na natin yung mga flood control ghost project sa Ilocos Norte. Dito mismo sa anak ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ito po ang sinasabi ni Arnold Clavio. Tubig, pagkain, kuryente, hindi investigasyon. Libo-libo ang hindi alam kung ano mangyayari ngayon at bukas. Pwede ba sila munang asikasuhin natin at tulungang makabangon? May panahon ng mapanagot ang walang yang mga nasa likod ng flood control project sa Cebu. Pero ang kaligtasan ng marami ang dapat maunang mangibabaw. Hindi ko maintindihan kung ano yung logic mo. Ibig bang sabihin, Arnold Clavio, pag nag-imbestiga, yung mga tao kung bakit bumaba sa Cebu, titigil ng pagtulong? Hindi ba tumutulong ngayon? Maraming tumutulong, maraming nagpapadala ng tulong. Wala na nga lang sa ibang bansa gano kasi tutulungan natin yan, ibubulsa lang ng mga manduruga sa Pilipinas. Di ba? Bakit tayo magdo-donate dyan sa mga Pilipinas? Hindi naman makakarating dyan sa mga nasalanta ng bagyo. Mapupunta lang yan sa bulsa ng mga magnanakaw. Pero Arnold Clavio, ano yung logic mo? Huwag nating imbestigahan dahil tumulong muna tayo. Pwede namang, iba naman yung tumutulong, iba naman yung nag-iimbestiga. Nakita mo ba riyan yung Blue Ribbon Committee? Nariyan ba yung Blue Ribbon Committee sa Cebu? Tumigil ba ng investigasyon yung Blue Ribbon Committee dahil tumutulong sila sa Cebu? Matagal nang tumigil yung Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga. Kaya sila tumigil sa pag-iimbestiga dahil napangalanan yung amo mo, Arnold Clavio. Antindi, no? Mga manlilin lang yung ating mainstream media. Nililin lang tayo. Wag na raw muna mag-imbestiga. Sino ba nag-imbestiga pa ngayon? Matagal na silang hindi nag-imbestiga. Nakita mo ba sa Cebu yung Blue Ribbon Committee? Hindi sila tumutulong sa Cebu City, hindi dahil sa nag-imbestiga sila. Tumigil na sila sa pag-imbestiga dahil nabanggit yung pangalan ng amo ninyong mga taga-media. Lintik kayo. Papatigil, i-justify nyo pa na wag nang mag-imbestiga. Matagal nang hindi nag-imbestiga. Kung tinuloy-tuloy nyo yan sana, tingnan nyo po yung mga sinasampahan ng kaso ng ICI, pinasasampahan ng kaso ng ICI. Yung mga pangalan din na naimbestigahan sa Senado. Ibig sabihin, kung nagtuloy-tuloy sana ng investigasyon yung Senado, marami na sana masasampahan. Wala naman sila nasasampahan pa ng kaso na hindi na imbestigahan sa Senado. Kaya kung nagtumutok sa Bulacan yung investigasyon ng Senado, Bulacan lang din po yung nakakasuhan. Tsaka yung mga senador, tsaka si Saldico, balak kasuhan. Hindi po yung 15 kontraktor. Yung isang kontraktor lang po. Yung Diskaya lang. Sa Bulacan, ang daming kontraktor eh. Na yung nagpahiram Calabrais, walang kaso? Hindi pwedeng kasuhan? Matindi rin tong ICI na to eh. Porkit nanginginig yung si Manang doon na sinasabi niya na pinahiram namin kay Engineer Bryce. Walang kaso yun? Nagpahiram? Ibig sabihin, ghost project yung ginawa nila Bryce Hernandez. Ikaw yung contractor ng ghost project. Tapos ligtas ka?
Okay. Kaya dapat tuloy-tuloy po yung investigasyon at tama po yung iniimbestigahan nyo. Bakit po Dolomite? Alam mo, may sisingilin kayo, Speaker D. Katulad ng hindi nakakaligtas ngayon, si Speaker Martin Romualdez, dating Speaker, kahit na nag-resign na siya sa pagiging Speaker, yung ano yung sinasabi ni Boying? Hindi po pwedeng walang hindi madamay si Martin Romualdez. Kasi tauhan niya to si Saldico. Oh. Kung gross negligence, ibig sabihin hindi ka nakialam, hindi mo pinakialaman. Oh, imposible 'yun. Ito po, gross negligence mo rin to dahil iaalaw mo yung katulad ni Coque Redon na palatai dyan sa Manila Bay noong araw. Dyan yata tumatai yan sa Manila Bay. Kaya gusto niya imbestigahan yung Dolomite. Gross negligence din yan dahil pera ng taong bayan yung gagastusin ni Redon. Wala pong kinalaman sa flood control project yung Dolomite. Kahit yung sinasabi ni Redon, kaya siya mag-iimbestiga dahil sa tingin niya, hindi niya kursunada yung pagkakalagay ng Dolomite. Anong pakialam namin sa kursunada mo? Yung mukha mo hindi bagay sa Dolomite. Yung mukha mo bagay dyan sa taihan dati at basurahan. Pati ba naman mag-imbestiga kayo kung may anomalya? May anomalya ba yung Dolomite Beach? Yung anomalya dyan sa Dolomite Beach, yung pagmumukha ni Redon, yun ang anomalya. Namimiss niya yung taihan niya. Patunayan ko sa iyo, Clavio. Yung nag-iimbestiga na ICI, alam niyo po, sayang po ang pera sa inyo. Dapat hindi na kayo pinondohan. Buwagin na yan. Buwagin na lang kayo. Huwag na kayong pondohan. Ipampagawa na lang ng classroom para naman madagdagan yung 22. Maging 24 naman.